Sa bayan ng San Isidro, walang kahit sinong mag-aakala na ang isang tahimik na pamilyang magiging sentro ng pinakamadilim na lihim ng lugar. Sa gilid ng baryo, nakatayo ang lumang bahay na yari sa kahoy. Doon nakatira si Mang Boy at ang kanyang 4 na anak na sina Abel, Bon, Marco at Lia. Hindi sila mayaman. Walang sasakyan, walang lupaing malawak, walang koneksyon. Pero buo sila. At sa isang lugar na puno ng inggit, sapat na iyon para kamuhian. Si Abel, ang panganay, ay maagang tumanda sa responsibilidad. Siyang haligi kapag nangihina ang ama. Si Bon, tahimik pero mapanuri. Laging nag-iisip ng paraan para makaangat. Si Marco, palabiro pero handang manindigan. At si Lia, ang bunso. Mahina sa paningin ng iba pero may pusong hindi sumusuko. Ang hindi nila alam, matagal na silang pinagmamasdan ng 2 lalaking dapat sana'y nagtatanggol sa kanila. Ang mga kapatid ni Mang Boy na sina Rogelio at Celso. Dating iisang bubong ang kanilang kinalakhan. Ngunit nang mamatay ang mga magulang, nagbago ang lahat. Sa lumabas na legal na dokumento, mas malaking bahagi ng lupa ang napunta kay Mang Boy. Hindi niya iyon hiningi. Ibinigay sa kanya dahil siyang nag-alaga sa mga magulang hanggang sa huling hininga. Ngunit sa mata ni Rogelio at Celso, iyon ay pagnanakaw. Hindi pwedeng siyang makinabang sa lahat. Pabulong, nagalit na sabi ni Rogelio. Habang buhay niyang ipamumukha sa atin, natalo tayo, sabi naman ni Celso. Sa tuwing nakikita nila ang 4 na bata, mas lalo silang nagngangalit. Para sa kanila, ang mga batang iyon ang simbolo ng pagkatalo nila. Isang gabi, inimbita nila si Mang Boy sa inuman. Kunwari ayos na ang lahat. Matagal na rin tayong hindi nagkakasama-sama bilang magkakapatid. Oo naman. Panahon na para magkaayos. Pilit ng ngiti ni Rogelio. Hindi alam ni Mang Boy na ang bawat tagay ay hakbang palapit sa bangin. Hindi lang para sa kanya, kundi para sa mga anak niya. Habang nalalasing siya, may ibang gumagalaw sa dilim. Sa bahay, naglalaro ang magkakapatid nang biglang may kumatok. Sino kaya yun? Ganitong oras may kumakatok? Tanong ni Marco. Hindi pa man sila nakakalapit sa pinto, bumukas na ito. 3 lalaking nakatakip ang mukha ang pumasok. Kuya? Takot na tanong ni Lia. Layo kayo sa kapatid ko! Sigaw naman ni Abel. Mabilis ang pangyayari. Isang ampas, isang sigaw, isang dilim. Nang magkamali ang magkakapatid, nasa likod na sila ng isang lumang truck. Nakagapos, magkakatabi, nanginginig sa takot. Kuya Abel, anong nangyayari? Mahinang tanong ni Bon. Makinig kayo. Kahit anong mangyari, huwag tayong maghihiwalay. Pinipigilang panginginig na sabi ni Abel. Umandar ang truck. Mahabang biyahe. Walang bintana, walang liwanag. Tanging alog ng kalsada at pintig ng dibdib ang maririnig. Si Lia ay umiiyak ng tahimik. Gusto ko si tatay. Wika ni Lia. Makakauwi pa tayo, promise. Sagot naman ni Marco. Ngunit kahit siya ay hindi sigurado. Maya-maya huminto ang sasakyan. Bumakas ang pinto at tumama ang malamig na hangin sa kanilang mukha. Naroon sina Rogelio at Celso. Tiyo? Gulat na tanong ni Abel. Tapos na ang kwento nyo. Walang emosyon na sabi ni Rogelio. Bakit? Anong ginawa namin? Tanong ni Bon. Wala. At yun ang problema. Sagot naman ni Celso. Hinila sila palabas. Sa harap nila,
isang malalim na bangin. Walang ilaw, walang daan pabalik. Maawa po kayo! Bata lang po kami! Umahagulgol na sabi ni Lia. Kung maaga kayong nawala, mas tahimik ang mundo sana. Wika naman ni Rogelio. Sinubukan ni Abel lumaban, ngunit isang suntok ang gumanti sa kanya. Kung may galit kayo sa akin, huwag sa mga kapatid ko! Sigaw ni Abel. Pare-pareho kayong sagabal! Wika naman ni Celso. Ilang segundo lang ang lumipas at isa-isa silang itinulak sa bangin. Ang huling nakita nila ay ang dilim na papalapit. Ang huling narinig, sigaw ng takot at hangin na umahati sa kanilang katawan. Akala ng mga tiyuhin tapos na. Wala nang ebidensya. Malamig na sabi ni Rogelio. Wala nang babalik. Wika naman ni Celso. Umalis ang truck. Naiwan ang katahimikan ng bangin. Ngunit sa gabing iyon, hindi kamatayan ang bumagsak, kundi isang sumpang babalik, dala ang hustisya. Hindi agad dumilim ang lahat. Salip, nagising si Abel sa matinding sakit sa balikat at likod. Mabigat ang hangin. Amoy lupa at basang damo ang sumalubong sa kanya. May liwanag ng buwan na sumisingit sa pagitan ng mga puno. Hindi siya patay, pero alam niyang malapit na sila roon. Sinubukan niyang gumalaw. Sumigaw ang katawan sa sakit. Bon! Marco! Lia! Ngunit walang sagot. Pinilit niyang imulat ang mata. Ilang metro mula sa kanya. Nakita niya si Bon. Nakahawak sa isang makapal na ugat ng puno. Dugoan ng noo pero humihinga. Si Marco naman ay nasa bandang ibaba. Nakahandusay sa makapal na damuhan. Hindi gumagalaw. Ang pinakakinatatakutan ni Abel, si Lia. Wala sa kanyang paningin. Lia! Sagot! Sigaw ni Abel. Sa ilalim ng bangin, ang oras ay tila huminto. Walang tunog ng sasakyan. Walang boses ng tao. Tanging huni ng kuliglig at ihip ng hangin. Isang mahinang ungol ang narinig. Kuya! Tawag ni Lia. Nakita ni Abel ang bunso ilang metro ang layo. Nakasabit sa isang palumpong. May dugo sa gilid ng ulo, nakapikit ang isang mata. Ngunit buhay. Salamat sa Diyos! Iyak ni Abel. Pinilit niyang gumapang papunta sa kanya. Bawat galaw ay parang pinupunit ang laman niya. Pero hindi siya tumigil. Si Bon ay unti-unting nagkamalay din. Nasaan tayo? Tanong ni Bon. Buhay pa tayo. Iyon ang mahalaga. Sagot ni Abel. Tinapon tayo ng sarili nating mga tiyuhin. Nanginginig sa galit na sabi ni Bon. Hindi agad sumugot si Abel. Salip, tiningnan niya ang paligid. Malalim ang bangin pero may bahaging natatakpan ng mga puno at damo. Hindi yun purong bato. Iyon ang nagligtas sa kanila. Pinuntahan nila si Marco. Mabagal ang paghinga nito. Marco! Marco! Gising! Gising ni Abel. Ngunit walang sagot. Kuya Marco! Ayoko dito! Sabi naman ni Lia. Pinisil ni Abel ang kamay ni Marco. Mainit, may pulso. Buhay siya! Sabi ni Abel. Hindi pa tapos ang laban. Lumipas ang oras, umiinit ang araw. Unti-unting lumiliwanag ang isip ng magkakapatid. Kasabay ng sakit ng katotohanan. Wala silang pagkain, walang tubig. Walang daan palabas. Kung hindi tayo makakahanap ng tulong, dito tayo mamamatay, sabi ni Bon. Hindi pa, hindi dito, wika naman ni Abel. Sa bandang ibaba, may maliit na daloy ng tubig, isang batis. Doon sila gumapang.
Doon nilinis ni Abel ang sugat ni Lia gamit ang punit na damit. Kuya, uuwi pa ba tayo? Nanginginig na tanong ni Lia. Oo, pero hindi pa ngayon. Matatag na sagot ni Abel. Habang lumalalim ang hapon, isang figurang matanda ang lumitaw mula sa pagitan ng mga puno. May tungkod, gusgusin ng damit at mabigat ang hakbang. Sino kayo? Tanong ng matanda. Napatayo si Abel kahit nanginginig. Hindi po kami masamang tao. Tulungan niyo po kami! Sigaw ni Abel. Lumapit ang matanda. Tinignan ng mga sugat, ang mga pasa, ang mga mata ng batang nakakita ng kamatayan. Hindi kayo nahulog. Itinapon kayo Hindi tanong, kundi pahayag. Opo tay, opo lo. Tinapon po kami ng tiyoy namin. Sagot ni Bon. Huminga ng malalim ang matanda. Naku naman. Ako nga pala si Lolo Simeon. Dito ako nakatira. Kayo ba? Tanong ng matanda. Nakatira po kami sa malayo, Lolo Simeon. Inagis lang po talaga kami ng tiyuhin namin. Sagot naman ni Bon. Dinala sila ni Lolo Simeon sa isang kubong nakatago sa pagitan ng mga puno. May apoy, may malinis na tubig, may kaunting pagkain. Hindi umiyak ang magkakapatid habang kumakain. Parang natakot silang baka mawala ang lahat kapag umiyak sila. May pamilya ba kayo? Tanong ni Lolo Simeon. May tatay po kami. Nanay, may nanay pa kayo? Tahimik lamang sila nung tinanong ni Lolo Simeon. Matagal na pong wala ang nanay namin. Tumango ang matanda. May lungkot sa kanyang mata. Parang pamilyar ang sakit. Samantala, ilang araw ang lumipas. Unti-unting gumaling si Marco. Natuto silang maglakad sa mas matarik na bahagi ng bangin. Tinuruan sila ni Lolo Simeon kung paano mabuhay, kung paano mag-ipon ng tubig, manghuli ng isda, magtanim ng kaunti. Ngunit higit sa lahat, tinuruan niya silang mag-isip. Ang galit ay apoy. Kung hindi nyo kontrolado, kayo ang masusunog. Sabi ni Lolo Simeon. Paano pong hustisya? Tanong naman ni Bon. Darating yan kapag handa na kayo. Isang gabi, habang natutulog si Lia, nag-usap ang tatlong magkakapatid. Kung makakaalis tayo dito, anong gagawin natin? Hindi tayo pwedeng bumalik na mahina, kuya. Hindi tayo babalik para gumanti agad. Tahimik lang sila. Si Abel nagsalita. Babalik tayo kapag kaya na nating tapusin ang kwento ng tama. Sagot ni Abel. Sa ilalim ng bangin, nagsimula ang pagbabago. Ang 4 na batang muntik mamatay ay hindi na mga biktima. Sila ay mga binhing itinanim sa dilim at handang sumibol sa tamang panahon upang magiganti. Hindi sabay-sabay dumarating ang pagbabago. Minsan, dahan-dahan itong umuukit sa laman hanggang sa hindi mo na namamalayang iba ka na. Sa ilalim ng bangin, sa maliit na kubo ni Lolo Simeon, doon nagsimulang mabura ang takot sa puso ng 4 na magkakapatid at napalitan ng layunin. Sa unang taon, puro sugat ang inuna, pisikal at emosyonal. Tinuruan sila ni Lolo Simeon ang disiplina. Paggising bago sumikat ang araw, pag-ehersisyo kahit masakit ang katawan, at katahimikan kapag galit ang isip. Kung hindi nyo kayang kontrolin ang sarili nyo, hindi nyo makokontrol ang mundo. Si Abel ang unang nagbago. Hindi na siya basta panganay. Naging leader. Natutunan niyang magdesisyon ng hindi inuunang emosyon. Siya ang nakikinig, nag-iisip at tumitimbang. Hindi sapat ang lakas, kailangan ng plano, sabi ni Abel. Si Bon, na dati tahimik,
ay naging mapanuri. Binuksan ni Lolo Simeon ang lumang baol na puno ng libro. Negosyo, matematika, ekonomiya, teknolohiya. Lolo, saan niyo po nakuha to? Namamanghang tanong ni Bon. Buhay ang nagbigay at maling desisyon ang kumuha. Si Marco ang pinakamatagal gumaling. Hindi sa katawan, kundi sa loob. Ang galit ang halos pumatay sa kanya. Kung nakita ko lang sila ulit, papatayin ko. Wika ni Marco. Tahimik na tiningnan siya ni Lolo Simeon. Kung papatayin mo sila, magiging pareho ka lang nila. Hindi na muling nagsalita si Marco. Kinabukasan, mas maaga siyang gumising. Mas mahaba siyang tumakbo. Doon niya inilabas ang galit sa pawis, hindi sa dugo. At si Lia, ang bunso, ang pinakatahimik na nagbago. Habang natutulog ang lahat, nag-aaral siya. Habang umiiyak sa alaala, nagbabasa siya ng batas mula sa mga lumang libro ni Lolo Simeon. Kung batas ang ginamit nila para agawin kami, batas din ang babawi, sabi ni Lia. Hindi ito galit, ito ay malinaw na layunin. Sa ikalawang taon, nagsimulang magbukas ang mundo. Ipinakilala ni Lolo Simeon ang 4 sa isang taong hindi inaasahan. Isang dating kasosyo mula sa lungsod. May utang ako sa kanya at ngayon, sa inyo ko ibabayad. Doon nagsimula ang unang hakbang palabas ng bangin. Sa ikatlong taon, hiwa-hiwalay silang naglakbay. Si Abel ay pinadala sa Singapore. Doon niya natutunan ng logistics, pamalakad at pamumuno sa ilalim ng pressure. Hindi pwedeng emosyon na magdikta. Numero ang kausap, sabi ni Abel sa kanyang sarili. Si Bon naman ay pumasok sa mundo ng teknolohiya at investment. Bata pero mabilis ang isip. Wala kang takot, bata, sabi ng investor. Hindi po, may natitira lang akong mas mahalaga kaysa takot, sagot ni Bon. Si Marco naman ay nagpunta sa Middle East. Construction, real estate, mabigat na trabaho, mabibigat na desisyon. Hindi ka sumusuko, bata . Wika ng kanyang porman. Hindi pwedeng sumuko ang minsang itinapon, nakangating sabi naman ni Marco. Si Lia naman ay nag-aral ng batas. Hindi lang basta pumasa. Nanguna pa. Tahimik pero matalim. Hindi kita naririnig magsalita, sabi ng propesor. Mas gusto ko pong magsalita sa tamang oras, sabi ni Lia. Sa ika-4 na taon, nagsimula silang magtagpo ulit. Hindi bilang mga bata, kundi bilang mga haligi. Sa isang maliit na conference room sa ibang bansa, naggarap silang 4. Hindi pa tayo babalik, sabi ni Abel. Oo, may kulang pa, sagot ni Bon. Alam ko ang kulang pa sa atin. Lakas, sagot naman ni Marco. Ako naman, ebidensya, sagot ni Lia. Tumango silang lahat. At sa ika-5 taon, dumating na nga ang tamang oras. Hindi na sila nangangarap lang. Sila na ang bumibili ng pangarap ng iba. Mga kumpanya, lupa, utang. Hindi sa isang pangalan, kundi sa maraming pangalan. Tahimik, maingat. Hindi nila alam kung sino tayo, sabi ni Bon. At mas mabuti na yun, sagot naman ni Abel. Sa isang gabi, bumalik sila sa bangin. Tahimik, walang salita. Dito nagsimula ang lahat, sabi ni Marco. At dito nagwakas ang pagiging biktima, kuya, sabi naman ni Lia. Hindi pa tapos ang laban, dugtong pa ni Abel. Pagbalik nila sa sasakyan, malinaw na ang direksyon. Ang susunod na akbang ay hindi na pag-angat, kundi pagbabalik. Hindi para magpakilala, kundi para tapusin ang kwentong sinubukang tapusin ng iba. Pagkaraan ng 5 taon,
Muling nasilayan ng 4 na magkakapatid ang arko ng karatula sa pasukan ng bayan ng San Isidro. Kupas na ang pintura. Pareho pa rin ang mga puno sa gilid ng kalsada. Ngunit ang hangin parang may dalang babala. Hindi sila bumalik bilang mga anak na itinapon. Bumalik sila bilang mga taong may hawak ng kapalaran ng bayan. 3 sasakyan ang pumasok. Walang plakang lokal. Makintab, tahimik. Walang nakakilala. Walang nakaalam. Huwag niyong kalimutan, tahimik lang dapat, sabi ni Abel. Hindi pa ito ang oras, dugtong ni Bon. Ang unang hakbang ay negosyo. Hindi galit, hindi emosyon, numero at papel. Sa loob ng 2 linggo, may bagong kumpanyang pumasok sa bayan. Isla Verde Holdings. Nag-alok ng puhunan sa mga naluluging negosyo. Nagbigay ng trabaho, nagpatayo ng maliit na opisina malapit sa munisipyo. Walang nakapansin na ang bawat kontrata, bawat lupa, bawat utang may iisang direksyon. Samantala, sina Rogelio at Celso ay nasa rorok ng kumpiyansa. May lupa, may pera, may koneksyon. Sa buong angkan, tayo ang umangat, pagyayabang na sabi ni Rogelio sa inuman. Wala nang mga sagabal, sagot naman ni Celso. Hindi nila alam ang mga salitang iyon ang minsang uhukay ng hukay nila. Unang gumalaw si Marco. Tahimik niyang binili ang mga lupang naka-mortgage kay Celso. Sa pangalan ng ibang kumpanya, isa-isa. Walang ingay. Siguraduhin mong kompletong dokumento, sabi ni Marco sa tawag. Sir, halos kalahati ng lupa niya. Nasa atin na, sagot naman ng agent. Si Bon naman ang pumasok sa mga numero. Tinunton ang mga lumang utang, peking accounting at offshore accounts. May butas, sabi ni Bon. Gaano kalalim kuya? Tanong ni Abel. Sapat para lunurin sila, sagot naman ni Bon. Si Lia ang pinakatahimik, ang pinakamapanganib. Sa loob ng munisipyo, tahimik niyang kilala mga lumang kaso, mga reklamong biglang nawala, mga papel na tinago. Matagal na tong kasong to, sabi ng clerk. Ang katotohanan, hindi napapanis, sagot ni Lia. Unti-unting naramdaman ni Rogelio at Celso ang kakaibang galaw. Bakit biglang inihingi ng bangko ang bayad? Iritadong tanong ni Celso. May naglalaro sa likod niyan, panigurado ako, sagot naman ni Rogelio. Isang umaga, dumating ang sulat. Foreclosure, audit, investigasyon. Anong kalakuan to? Galit na tanong ni Rogelio. May bagong may hawak ng utang nyo, sabi ng bank officer. Sino? Isla Verde Holdings. Sa unang pagkakataon, nakaramdam sila ng takot. Isang gabi, inimbitan sila sa isang meeting. Isang huling pag-asa raw para sa ayos. Sa loob ng conference room ng bagong gusali, malamig ang ilaw, tahimik ang hangin. Pumasok ang 4. Hindi agad sila nakilala. Salamat sa pagkakataon, nakangising sabi ni Rogelio. Umupo si Abel sa dulo ng mesa. Inilapag ang isang folder. Kilalanin niyo muna kami, sagot ni Abel. Tumayo si Bon, binuksan ang projektor. Lumabas sa mga larawan. Lumang bangin, ulat ng pagkawala, at medical records. Hindi! Namumutlang sabi ni Celso. Tumayo naman si Leia. Kami ang mga batang itinapon niyo noon, malamig na sagot ni Lia. Tahimik, parang huminto ang mundo. Hindi! Patay na kayo! Nanginginig na sigaw ni Rogelio. Gaya ng inakala niyong konsensya niyo, sagot naman ni Marco. Sinubukan nilang tumayo,
Hindi nila kaya. Parang bumigat ang hangin. 5 taon kaming naganda para bumalik sa inyo, sagot ni Abel. Hindi para gumanti ng padalos-dalos, kundi para siguraduhin hindi na kayo makakaiwas. Inilabas ni Lea ang mga dokumento, mga testigo, mga perma, mga record ng iba pang biktima. Hindi lang kami, sagot ni Lia. Bumagsak ang ulo ni Celso sa mesa. Patawarin niyo kami! Iyak ni Celso. Hindi agad sumagot si Abel. Tumayo siya. Lumakad papunta sa bintana. Tanaw ang bayan. Alam niyo ba kung ano ang pinakamabigat na parusa? Tanong ni Abel. Walang iba kundi ang mabuhay at makita ang lahat ng kinuha nyo. Bumalik sa pinanggalingan. Dugtong pa niya. Hindi sila ipinahuli agad. May mas mabigat pa. Kinabukasan, dinala sila sa isang lugar. Ang bangin. Parehong bangin, parehong dilim. Maawa kayo! Pagmamakaawa ni Rogelio. Dito niya kami iniwan nun, di ba? Sagot ni Marco. Pero hindi kayo iahagis. Mabubuhay kayo, pero wala na kayong tatakbuhan. Pagkaraan ng ilang linggo, lumabas ang lahat ng kaso. Isa-isa, hindi na napigilan. Nakulong sina Rogelio at Celso. Hindi lang dahil sa 4 na magkakapatid, kundi sa lahat ng kasalanang tinakpan ng pera. Sa uli, bumalik ang 4 sa bahay na iniwan nila. Naroon si Mang Boy. Buhay, matanda, nanginginig. Mga anak! Iyak ni Mang Boy. Lumuhod si Abel. Hindi kami bumalik para magiganti tayo. Bumalik kami para tapusin ang kwento. Sa gabing iyon, sa ilalim ng iisang bubong, natapos ang isang yugto. Ngunit ang tunay na wakas ay hindi pa. Hindi sabay dumarating ang hustisya at katahimikan. Minsan, kailangan munang gumuho ang lahat bago muling maitayo ang tama. Sa bayan ng San Isidro, umaga pa lang ay nagkalat na ang balita. Aresto, kaso at pangalan ni Rogelio at Celso na minsang kinatatakutan. Ngayon ay binabanggit na ng pabulong. Wala nang inuman, wala nang yabang, wala nang kaalyado. Sa loob ng kulungan, unang beses naranasan ng 2 tiyuhin ang pagiging walang kapangyarihan. Sa unang pagdinig, puno ang korte. Hindi dahil sikat ang kaso, kundi dahil marami ang gustong makakita ng pagbagsak ng mga lalaking matagal nang nakakatakas. Nasa unahan ng 4 na magkakapatid. Maayos ang ayos, tahimik ang tindig. Si Abel, tuwid ang likod. Si Bon, nakapamewang, kalmado. Si Marco, nakakunot ang loo, pero kontrolado. Si Lia, nakaupo. Hawak ang folder ng mga ebidensya. Simula ng pagdinig, sabi ng judge. Isa-isang inilatag ni Lia ang mga dokumento, mga ulat ng pagkawala, mga medical record, mga apidapit ng testigo, kasamang salaysay ni Lolo Simeon. Hindi ito simpleng alitan ng pamilya. Ito ay sinadyang pagtatangkang pumatay. Malinaw na sabi ni Lia. Nagkagulo ang loob ng korte. Tumayo si Rogelio. Nanginginig ang tuhod. Hindi na makatingin ng diretsyo. Hindi namin sinadya. Natakot lang kami. Sabi ni Rogelio. Ang takot, hindi nagtutulak ng bata sa bangin. Sigaw ni Lia. Tahimik ang hukom. Sinubukan ni Celso na manahimik. Ngunit ang bigat ng mga ebidensya ay parang batong nakadagan sa dibdib. Kung maibabalik ko lang ang oras. Umiiyak na sabi ni Celso. Dahil doon ay tumayo si Abel, ngunit kalmado. May pagkakataon kayong umatras noon, pero pinili niyo ang kadiliman. Matagal ang paglilitis, buwan ang lumipas. Walang shortcut, walang bayaran.
dahil ang perang dating panangga wala na. Sa uling araw, muling napuno ang korte. Sa bigat ng ebidensya ng testimonya, sabi ng judge. Huminto ang oras. Hinahatulan ng mga akusado ng habang buhay na pagkakakulong. Walang sigawan, walang palakpakan. Tahimik lang ang apat. Paglabas ng korte, sinalubong sila ng araw. Mainit, totoo. Parang unang hinga matapos ang mahabang paglubog. Tapos na ba? Tanong ni Marco. Hindi lahat, pero sapat na, sagot ni Abel. Bumalik sila sa lumang bahay. Ang dating tahimik na kahoy na tahanan, doon naghihintay si Mang Boy. Puting-puti na ang buhok, mabagal ang lakad, pero buo ang mga mata. Akala ko, parusa ng Diyos ang pagkawala nyo. Umiiyak na sabi ni Mang Boy. Lumapit si Abel at tinawakan ng kamay ng ama. Hindi kami parusa, tay. Patunay kami, sagot niya. Sa gabing iyon, kumain silang sabay. Walang handa, walang ingrande. Kanin, ulam at katahimikan lamang. Kung hindi tayo itinapon, hindi rin tayo magiging ganito, wika ni Bon. Tahimik si Marco at tumingin sa labas. Pero hindi ko pagsisisihan yun. Paglipas ng mga buwan, nagbago ang bayan. May trabaho, may scholarship, may libreng legal aid. Pinangalanan kay Lolo Simeon na pumanaw ng payapa matapos makita ang bunga ng pagtsatsaga. Ang tulong ay hindi gantimpala, responsibilidad, sabi ni Abel. Isang hapon, bumalik ang apat sa bangin. Huling beses, walang galit, walang luha. Dito natapos ang pagiging bata, sabi ni Lia. At dito nagsimula ang lahat, sabi ni Bon. Hindi natin kailangan bumalik pa, dugtong ni Abel. Habang paalis sila, ang bangin ay tila mas magaan. Hindi dahil nakaganti sila, kundi dahil pinili nilang hindi maging halimaw. Ang kwento ng apat na magkakapatid ay kumalat, hindi bilang alamat ng paggiganti, kundi aral ng pagpili. Hindi lahat ng itinatapon ay nawawala. Ang iba, hinuhubog ng dilim para maging liwanag. Ang hustisya ay hindi sigaw ng galit, kundi tahimik na pagtindig sa tama. At ang tunay na tagumpay ay ang hindi maging katulad ng mga sumira sa iyo. May mga katanungan ako bago natin tapusin ang kwento na ito. Kung ikaw ba ang nasa sitwasyon nila, pipiliin mo ba ang agarang paghiganti o mahabang paghahanda para sa hustisya? Pangalawa, mas mahirap bang patawarin ng pamilya kaysa estranghero? Pangatlo, hanggang saan ang kaya mong baguhin ang sarili para hindi ka lamunin ng galit? Kung may mga sagot kayo, i-comment nyo lang po dun sa baba dun sa comment section para mabasa ko po. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.